Good morning guys. Ayan na yung kay Ma'am Christina, no? Ito na. Gusto niya gawing bago itong kanyang gumawa daw ng bago as in parang, parang bago. Ayan na nga. At kaya lang napansin ko medyo maiksi yung pin pero hindi ko na yun gagalawin kasi ano naman, mas malambot siya kaysa dati, no? Mas okay siya ngayon. So, dati ginagawa natin yung offset natin is nandito sa bukana. Ayan, para malagyan ito ng mas malaking tank, up to 0.5 na tank, 0.5 liter ang pwede mo ilagay dito. So, ito ay power plenum. Ito yung magpapalakas bigla ng air gun mo. So, lalagyan natin ito. Teka, lagyan natin ng konting oil itong langis niya. Itong ano niya, langis tuloy. Itong kanyang o-ring. Kailangan medyo may dulas ng konti. Ayan. May o-ring po yan dyan dito. Iayos natin maigi yung o-ring niya. Yan, medyo nabasaan na siya ng langis. So dito, kailangan shoot na shoot yung spring. Yan, mababawasan yung higpit niya. Yan, ang nagdadala po ng seal na ito itong nilagyan natin ano dito. Ito yung nagdadala ng seal niya. Yan. Yan yung ayun, nakaramdam naman na umakab na, so maayos. Yan. Ito po ay adjustable pwede mo ibalik na gano'n. Hindi yan nag-delete. Tapos dito yung offset natin para mas maganda tingnan. Nandito. Kasi parehas na yung laki nito So parang magiging part siya ng receiver. Yung kanyang power plenum. So dito siya, ito. Ayan. Papakaramdaman natin lang yung o-ring niya. Ayun, nakakab naman. So yan, kailangan ito sagad. Yan, para talagang walang leak. Ngayon, since hindi siya dito, since adjustable ito, ayan. Kapag ito lang yung kinuha sa akin, ginagawa ko rin niya, adjustable din yan. Pero in this case, dito siya, ang nagsisil kasi sa kanya yung dulo. Kailangan lapat siya. Yan. Tapos dito, ito yung adjustable. So yan, ito makikita nyo, tuwid na tuwid, di ba? So yan, pakita ko sa inyo, shoutout nga pala kay Ma'am Christina Lopez. Ayan, i-unbox natin itong isang regulator na natin para maisukat. Tsaka mamaya, ma-testing natin, ma-leak test natin para pagdating sa kanya, wala talagang leak. Papakita natin yan. Wala talagang leak dapat pagdating sa kanya para dudugtong niya na lang. Yan, ganito po yung gagawin dyan Papakita ko mismo yung actual na kung paano yung mangyayari. Yan, lalagyan mo siya ng regulator. Tapos yung yung iba may nagtatanong na naman sa akin, bakit daw hindi mapasok yung hangin sa output niya? Wala daw output. Ito yon. Papakita ko sa inyo kung bakit ganon. Ito po yan. Kasi ito, Taiwan reg yan Taiwan reg, pero at the price of China. Ganon. At tingnan nyo, nandyan na rin yung pag yung mga gusto niyan, bibigyan ko kayo ng link niyan. Tingnan nyo, pag gagawa natin ng video to. Yung pag-open natin, hiwalay natin. Ayan. Sa box, may kasama pa siyang dalawang maliit para makapag-adjust kayo. Ito po ang ginagawa dito. Tatanggalin nyo to at may babalik na rin tayo sa loob. Hindi ko na po ito kasi 180 PSI. So hindi ko na muna siya. Kita nyo yung pin na yan. Dapat yan hindi siya yung nasa bukana. Yan po yung dahilan, yung nagtatanong sa atin, ito na pong video na to yung sagot. Babaliktarin nyo dito. Yan. Kung makikita nyo yan, ganyan yung position, di ba? Ang spring niya nasa ilalim. So, babaliktarin nyo lang yan. Yan. Yung spring ngayon, ilalagay nyo sa ibabaw. Yung iba niyan, na maker, tinatanggal na yan. Inaalis na yung spring at saka yung pin. Ako, ginagawa ko, balik pa rin siya. Tapos yan, ibalik nyo to. And then, ayan, ibalik nyo yung tornilyo.
So, ganito yung magiging position yan sa... Yan, papakita natin kay Ma'am Christina kung paano yan bubuin. Magpalit ka na ng malaking tank kasi napakakonti lang yung laman ng stock na tank ng Mini Predator. Tsaka yung mga Predator din. So, dito, ilalagay na natin. Pero dito ka maglalagay ng o-ring. Kaya ito merong kasamang pag umorder kayo, yung mga gusto nga niyan, tingnan nyo. Ano ko sa inyo kung saan nila o-order yan. Yan, kaya yung may kasama niyan, para dito yan. Etong iba, spare niya para sa loob yan eh. Ito dito to. Ayun, diba? Kita nyo. Yan, dyan yan. Tapos, idudugtong nyo siya dito. Ayun, tingnan nyo, sakto-sakto, diba? Tama lang yung hakab niya. So, since ganyan yung position, kapag kayo nag-a-assemble na ito, so, sagad na siya. So, magkakaroon ng higpit yan. So, ayan, kailangan pa ng konti. Yan, ang mangyayari niyan is either nakaharap sa baba or ibalik nyo dito. Ayan, ganyan na. So, ayan, ganyan yung magiging position niya. Yan, kung makikita nyo, yan, ganyan yan eh. Nandito yung gauge sa gilid. At, idudugtong kasi ito sa receiver. So, yan, ganyan siya. Nandito yung gauge sa gilid. And then, ito yung tank. Ito, 0.38 lang to. Pakita ko lang. Ayan, kung paano siya buuin. Hindi ko na inalis yung balot ng tank kasi ba magkaroon ng damage. Maggasgas. So, ayan siya. 0.5 liters o 500 cc. Hanggang doon yung pwede nyong ikabit yan na So, ayan. Diba? So, ayan, kagat naman yun. Puro hand tight lang yan. Hindi nyo kailangan gumamit ng wrench. Ayan, kung makita nyo, ayan, So, dito nyo na lalagyan nyo ng hangin. Ito, pwede ko na lagyan ng hangin to eh. Kasi kompleto na may firing pin naman. So, kaya lang magsiset pa ako na ng Ayan siya. So, ayan, Ma'am Christina, ito yung outcome. Ito yung output. Ayan, So, ayan. Diba? Pero, I think, mangangailangan ka ng, kasi humaba siya ng konti ito. Nadagdagan siya ng length dahil dito sa power plenum. Importante po talaga yan. Yan ang magpapalakas nung laruan mo. Tapos ito, bali 3 inches na dagdag sa kanya. Yan. So, kakailanganin mo ng 3 inches din na barrel extension. So, ayan na. Dito lumalabas yung pag pumukpok ka ng ito yung transfer port niya dito sa ibabaw. Nandito na rin yung lagayan ng pellet. So, ayan. Ito po ang resulta ng ginawa natin. Parang bago daw pero hindi ko to pinalitan. Ni-repair ko lang siya. Kaya tapos ginawa natin parang bago. Inanodize natin yan. So, para po lumawak yung ating nararating ng ating video, paki-share, likes and na rin po kung wala pa naman tayo subscription, paki-share and like na lang po yung ating video at comment po kayo kung hanggang saan nakakarating yung video natin para alam ko kung saan natin dapat i-share pa para makatulong tayo, makapagbigay tayo ng idea para doon sa mga baguhan.